Excuse me. Sandals, clearings ng motor, ceramic, figurine, pwede din sa bakal, kahoy, diesel, pwede rin pang vulcanize. Wala din pinipiling materials ang Pinoy panagpikit. Pag-uusapan, sir, dito ka na sa suko. Bakit anong mapasikis mo sa kapit-bahay, ma'am? Congress counter sa Tandang Sora or guys Congress diretso ng Luzon. Ayan natin. Congress na nga lang.
mag-Luzon na lang tayo. Astig ah. Ano pa ba? Continue natin yung oil fixed gear. Sige. Ano yung una ko? Simplicity. Number 2, convenience. Diba sabi ko, convenience. Actually, pwede pala siyang sakop lahat ng simplicity. Kasi yun lang naman din talaga ang difference niya sa mga ibang bike, no? Yung pyesa niya. Under ng convenience kasi since konti yung pyesa niya, magaan siya compared sa ibang bike, no? So madali mo siyang, for example, tatawid kang overpass. So bubuhat, hindi naman lahat ng overpass merong yung yung bike rack. Bike rack ba tawag niya? Bike ramp to. So kung yung iba na bike, medyo mabigat yun kasi may maraming pyesa yun. Ito, sucks lang kasi less yung pyesa niya. Kaya mas madali siyang bitbitin. Maipit ka sa traffic, bitin mo na lang. Ay, baha. Na ako. Ayun, convenience kasi nga madali mo mabibitbit, magaan compared sa ibang bike. Number 3 price point. Ito mahalaga to, presyo. So kung less ang pyesa, less ang presyo. Okay, common sense naman siguro yun. Wala tong group set, crankset lang tsaka cog. Yung brake tawag ito, brake set nya optional. Siya fixed gear to. Kung ayaw mo mag-brakes, okay lang. Personal preference mo yun. Make sure lang na kaya mo, komportable ka, hindi ka makaka-aksidente. Oo, merong mga high-end na fixed gear, mahal din. Pero kung i-compare mo yung high-end na fixed gear sa high-end na mountain bike, mas mahal pa rin yun. Okay? Kung magko-compare kayo ng pinakamurang fixed gear sa pinakamurang mountain bike or road bike, hamak na mas mura yung fixed gear.
point. Etong mga susunod kong though lahat naman na sinabi ko personal opinion yun, pero ito parang kumbaga personal category, no? Looks, number 4, looks. So may mga tao kasing minimalist, no? So pag nag-build ka kasi ng pinakasimpleng fixed gear, sobrang minimal niya lang, parang siyang yung mga drawing sa mga bike lane, literal na ganun lang siya. Wala kasi siyang masyadong maraming pesa. Customizable, no? Kung anong trip mong itsura pwede mong gawin. Sobrang daling i-customize ang mga pesa. Bakit yun yung listahan ko, personal list ko yun kung bakit fixed gear. Basta lagi namang magpo-fall sa kategory ng pyesa. Doon naman lagi kung i-kumpara mo siya, kasi yun yung main difference. Nagka-mountain bike ako dati. Sinubukan ko rin mag-build. Kasi may time na kasali ako dati kasi sa mountain bike groups, pero nakapiksi ako ng Padjakeros. Though hindi siya limited sa mountain bikes lang, kaya nakapiksi ako eh. Pero mostly ng mga grupo ko doon mountain bike. So may time doon nag-ride kami sa Mount Samat. My God, Bataan. That was Bataan. That was in Bataan, sorry. 2 AM ako nag-ride out. 2 AM kinabukasan din ako nakauwi sa amin. No, walang bus yun. Bike papunta pa uwi yun. So yun na nga, Mount Samat kami, mga naka-mountain bike sila. Wait! Iba naka-road bike. So Mount bundok siya. Yung packet doon sa dambana ng Kagitingan, sobrang bituon manok, ganun siya. So nilakad ko lang paakyat. So, may mga area na binike ko pero hindi ko talaga kaya i-ahon. No, ang ratio ko pa nun 49:15. So yun, tapos pababa yung mga area na binaba ko. Siyempre madali lang naman i-skid, pero ang ikinabahala ako doon yung gulong ko, baka maubos. Doon nakatikslik ako na baka pag in-skid ko yun pababa, baka maubos naman yung gulong ko, di ako makauwi. So yun na nga, pag uwi ko sabi ko kaya na, magpa-mountain bike na nga ako. So yun,
Kinabukasan, pinagbebebenta ko lahat ng pyesa. Pinarts out ko. Tapos, doon ako nag-start mag-build ng mountain bike. Pinakauna kong binili, fork. Kasi meron akong agrupo na yung rock shocks niya, ina-out niya kasi emergency need ng budget. Kinuha ko na agad. So, rock shocks TK30. Gold stanchion pa yun. Yung medyo maganda na rin. Entry level. Or, hindi. Entry level to mid range na yun actually. Kasi, rock shocks yun. Tapos naka air suspension, no? Binobombahan ko yung ano niya. So astig na astig talaga ako that time kasi hindi ko alam yung mga ganun. Doon lang ako nag-research nung binala ko na mag-mountain bike. So amaze ako may ganun pala, air suspension. Binobombahan ko literal yung tinidor. May PSI siya. Sunod kong binili frame para lang alam mo yan, mabuo ko na yung frame set. So, ang frame ko nun Mountain Peak Evo, ano ba? Evolution pala, Mountain Peak Evolution. Tapos sinunod ko cockpit. Sinunod ko yung group set kasi sobrang siya yung pinakamahal sa mga pyesa ko, yung group set. So, ayun, sununod ko cockpit, stem, seat post, tsaka handlebar. Naka-Labisi ako that time. Labisi cockpit. Wheel set. Wheel set, doon ko unang na-encounter si tubeless. No? Isa pang nagpa-amaze sa akin yung tubeless. Kasi hindi ko rin naman alam yun that time. So ang wheelset ko that time is Cruiser yung hubs ko. Cruiser yung hubs. Pillar spokes. Tapos yung rim ko is Stan MK3 na crest. Kasi tatlo yung Stan na na MK3 Crest, Flow, tsaka Arc. Yung difference nila, yung Arc siya yung kumbaga parang lightest, pinakamagaang. Tapos yung hindi rin siya sobrang wide. Yung Flow naman, yun yung pang balagbagan kumbaga, siya yung pinaka wide. Tapos yung Crest, siya yung in between ni Arc at ni Flow. Correct me if I'm wrong, pero parang ganun yung pagkakaalala ko nung tinignan ko yung difference sila. No? Correct me if I'm wrong. So, yun nga. Sana ako stance. MK3 Crest yung rim ko. Tapos ang tires ko that time, ano nga yun? Continental na X-King, no? Yun yung pang cyclocross na tire dati. Parang siya yung pwede sa dirt, off-road, pwede rin sa roads. Hindi ganun kaan yung ano niya, yung rolling resistance niya. Kasi hindi naman ganun kalalaki yung knobs niya. So yun, naka-tubeless din ako nun, no? Hanggang ngayon, naka-tubeless ako ngayon sa setup ko dito sa Tracklocross ko na fixed gear. Yun. Palit na ako battery. Wait lang, palit tayo battery. So na-stop ako dun sa wheelset. Wait lang, palit tayo battery.
Ay, maaba pa. Maya. So, ayun, nag-build na ako ng mountain bike, wheel set. Ito na ako. So, okay na. Ang kulang ko na lang that time, yung group set. So, ang group set ko that time, XT. Shimano XT. So, that time, parang pangalawa siya sa pinaka-high-end ng Shimano. Kasi ang pinaka-high-end nila dati, wala pa mga Di2. Wala pa yung mga wireless nila, no? So XTR yung high-end nila, pinaka-high-end nila. Tapos sumunod yung XT, tapos sumunod SLX, sumunod Dior or Dior. Tapos di ko na alam, Alivio, Alivo, hindi ko maalala, Alivio ata yun yung sumunod sa Dior. Ayan, so ganun siya. Yung akin dati XT group set from drivetrain, no, hanggang brake set. Kasi dati pwede mong i-mix up yun eh. Yung brake set mo SLX, yung drivetrain mo XT, pwede yun. Pero ako para maganda tingnan, straight. Kasi dati may kantsawan yan, chop suey. Pag iba-iba yung yung pyesa mo, chop suey yung tawag sa bike mo. Pare, iba yung rear derailleur mo, iba yung front derailleur mo, iba yung brake set mo. Chop suey ang bike mo. Pero ayan, that's lang naman, toxic behavior. Hindi mo mahalaga yun. Importante masaya ka sa pagbabike. Anyways, ayun, so nag-build ako nun. Tapos ayun, ni-ride ko rin siya sa Timberland. Nag-trail din naman ako. Pero hindi ko na-enjoy, no? Iba yung tawag dito, iba yung pakiramdam nung nag-mountain bike ako. Tsaka nag-fixed gear, no? So mas in-enjoy ko yung fixed gear. So eventually, in-out ko rin yun. Swin-up ko yung whole bike ko sa whole bike din kay Sir Lawrence, no? Isa ring yun, OG din dati yun sa fixed gear scene. Silang dalawang magkapatid, Sir Lawrence siya kasi Sir, nalimutan ko yung pangalan ng kapatid niya. Basta mga OG na yun. Sinop niya sa akin Chinelli Parallax Charcoal, tapos naka-arrow rim set doon. Binuhos lang doon sa frame set yung yung pyesa, I mean yung value. Yung other components na giveaway parang pamigay na, no? So yun lang yung habol ko doon, yung Chinelli Parallax niya. Sinop niya yun, whole bike ko, whole bike niya. Tapos balik, fix gear na ako. Tapos after nun, yung Chinelli na yun, nag-buy and sell na ako. Swap, add swap, mga ganun. So swin-up ko yung Parallax ko sa full bike na Aventon Mataro Low. Sounds di ba? Parang kung iisipin, lugi. Ito kay Sir Dennis. Sir Dennis, shoutouts. Isa sa mga pinaka-solid kong nakatransact. Hindi lang Mataro Low kasi ang components ng bike niya naka H plus and archetype. Wait lang. Sana ako. So yung Aventon Mataro Low niya,
full bike swinap sa frame set ko na Chinelli Parallax charcoal. Full bike niya, Aventon Mataro Low. Aqua yung colorway nun. Kasi blue yung paint, tas white yung ano, yung font. Medyo rare yun that time. Wala ka masyado makikita nun. Actually, kanya nga lang nakita ko nun eh. Tapos naka H Plus Sun, Novatec, Pilar. Tapos naka Chinelli straight cockpit. Tapos naka Omnizen. So yun yung dating combo. Pag naka Omnizen ka, Stig. Ano siya, combo siya ng Omnium crank arm tsaka ng Sugino Zen chainring. Kaya siya tinawag na Omnizen. So yun. Kasi that time di mo ma-out yung Chinelli Parallax na yun ng 50. Noon dati sobrang sobrang baba ng value natin. Kung mabebenta mo yun siguro mataas na yung 30. Pero kung gusto mo mabilisan 25. So sinap ko na lang siya whole bike. Na kung susumahin ang value naman nun, kung i-out ko yung parts out, aabot din ng 30. So win-win kami. Tapos na-out ko pa yung ibang pyesa na naiwan ng charcoal ko. Tapos there comes a time na may nag-post ng Aerospoke sa Batangas naman. In-out niya ng 5,000 kasi emergency for hospital bills daw yun, sabi niya. So sa Batangas 5,000 Aerospoke. Magkano ang brand new Aerospoke? 18 or 18 to 23. So kinausap ko agad yung kay-intern ko na nauwi ng Batangas. In that time naman, nasa Batangas siya. Pina-pick up ko na sa kanya. Hindi ko, abunuhan mo muna. Hindi ko, naabunuhan. So that time, dati kasi tambay ako sa sa Fixed Gear Pilipinas. So, dati yun lang yung group dati. So, naglabasan na lang iba. Tapos, ayun. Pagka-post niya, nakita ko. Message ko agad, kinuha ko na. Hindi ko ako nakukuha. So, yun. Nakuha ko. Solid. Alucarb siya. Parang, carbon composite yung term eh. Pero, carbon blades. Aluminum yung parang brake niya, ang tawag doon, brake line. Sobrang gaang niya compared sa ibang 5-spoke. Nakuha ko yun, ginamit ko saglit, in-out ko rin. Ay, hindi pa pala. Ginamit ko pa yan. Tapos, syempre, soft tayo dati. Yung frame set ko, in-out ko. Aventon Mataro Low, guys, ha. Mind you. Aventon Mataro Low. Swinap ko saan? Jeprox. Yung legendary Jeprox yung ngayon. Ang value niya lang dati, Mataro Low. Ayoko pa, dati, ha. Choosy pa ako nun. Kasi yung Jeprox, ang sakit talaga sa batok nun. Sobrang aggressive ng geometry nun. So medyo alangan pa ako nun.
Tapos nag-add ata siya ng 1K. Aventon Mataro, tapos Jeprox yung synop niya, nag-add pa siya 1K doon. So pumayag ako. Tapos ayun, ginamit ko na yung Jeprox. Takting yan, tsaka Chabato. Tapos doon ko na ko yung Aerospoke. Kaya yung pinaka-solid na build ko. Jeprox Aerospoke. Omnizen. So that time sobrang solid na nun. 4 keeps na yung mga ganong bike. Pero kasi dumating ang board exam. So, review na ng board exam. Hindi kailangan ko na mag-focus. In-out ko na siya. Ang bayad sa mga utang-utang. Ayun. Bayad sa mga utang-utang. Tsaka binilan na ako ng motor nun. Nagmotor na ako. Ito na lang ulit after ng pandemic. 2021. Pandemic pa rin pala eh. 2021, nag-build ulit ako ng fixed gear. Kasi nga, fixed gear talaga yung hinahanap-hanap ng katawan ko. Charot. Hinahanap-hanap ng katawan. Ayun. So, hanggang ngayon, naka-fixie tayo. At kung bibigyan ng chance na mag-build ako ng mountain bike, bibuild ako. Pero, hindi para gawing main bike ko. Laki ng ano ni Kuya, chainring kaya ang bilis. Grabe. Ayan. That's my fixed gear journey. Lapit na rin tayo makauwi. Ba't pa ba ang battery? Haba nung ano natin. Hatiin ko to sa 2 parts. Kasi ang haba nito eh. Huwag na naman tayo mag-brake. Half skid lang. Kasi mahal yung gulong. Half skid, tas back pressure. Namimiss ko na mag-skid. Ayun yung downside pag naka-tracklo. Nakakapanginayang mag-skid. Talagang guguhit sa kalsada yung skid mark mo. Kasi hindi naman designed na i-skid sa asphalt o yung mga tracklo tires o yung mga tracklo, mga gravel tires.